Mga boss, update lang po sa ginagawa nating 4HF1 na nabasag yung piston. So ito na po siya ngayon. Bumili kami ng surplus Japan na piston. Yan, and then nakakabit na rin yung bagong piston ring. So kakabit ko ito ngayon mga boss. And then ito yung liner niya mga boss, is nagpalit din tayo ng bago isa lang kasi nabasag yung liner niya. Yan, kung nakikita nyo yan, may parang guhit na dalawa. Yan yung basag mga boss kasi nabasag yung piston nito. So nag-expand siya, kaya basag yung kanyang liner mga boss. So yan mga boss, kakabit ko itong piston mga boss. And then pati lahat ng piston ring nito mga boss, sa cylinder number 1, 2 at saka 4 mga boss, is papalitan na lang din natin ng bagong piston ring. So tatanggalin na po itong piston ring ng piston number 1, 2 at saka 4 mga boss. Much later. So bale mga boss, ito na po yung finished product natin na ni-repair natin yung kanyang combustion chamber. So hinasa lang natin to, itong valve na ito. So okay na siya ngayon. And then mga boss, susubukan natin itong i-test kung wala bang leak gamit ang gasolina mga boss. So ito po ay gasolina. So ang gagawin lang natin is lalagyan natin to ng gasolina. Ayan, and then ito rin kanyang intake manifold, intake valve. Ayan mga boss. And then pahawakan natin sa ating kasamahan yung camera nito mga boss. Ayan, subukan natin kung wala ba siyang bubble. Bubugahan lang natin ng hangin yung kanyang intake port mga boss, itong kanyang side. Tulak natin. So ayan mga boss, wala siyang leak mga boss. So ito ring side ng intake mga boss, bubugahan natin ng hangin dito mga boss. Pakita mo nga. Pakita na. So bubugahan natin to ng hangin dito mga boss. Ito yung exhaust side ng valve mga boss. So test natin mga boss. Ayan. Test natin kung wala na bang leak. Tulak lang natin. Ayan mga boss. So walang siyang leak mga boss. Pag nag-leak ito mga boss, ibig sabihin nagbabubble to dito. So wala na siyang bubble mga boss. So ayan, okay na yung pag-repair natin ng kanyang intake at exhaust valve. The next day. So ayan mga boss, finally nakabit ko na ang camshaft at saka rocker arm mga boss. And then ituturo ko na rin sa inyo mga boss ang pag-timing ng camshaft mga boss. So sa pag-timing ng camshaft mga boss is i-TDC lang natin dito sa kulay. Ayan, zoom in lang natin. Ayan. So kung nakikita nyo mga boss, yung guhit ng kulay at saka yung guhit nung nasa pinakaibabaw, yan yung TDC o top dead center niya mga boss. And then yung maraming pintura dyan sa bandang ibaba mga boss, yan naman yung nag-degree tayo ng timing ng injection pa mga boss. So dyan natin itapat, i-TDC lang natin kapag nagkabit tayo ng camshaft mga boss. So sa timing naman ng camshaft mga boss is
mayroon yung nakapintura. Yan, at mayroon yung guhit. Dapat yung guhit na yan mga boss is naka line up dito sa level ng cylinder head mga boss. Ayan, kung titingnan nyo. So yan yung pag timing ng camshaft mga boss. And then mga boss, sa pag timing naman ng injection pump mga boss, halimbawa mga boss, marami ng video nito mga boss sa 4HF1 sa timing ng injection pump mga boss is nilalagay nila sa 8 degree or yung sinasabi lang 8 degree before top dead center. Pero na-research ko ito mga boss is hindi pala ito 8 degree, kundi 9 degree before top dead center. So ipapakita ko na lang po sa inyo sa screen ang manual nito mga boss. So ayan, so pipihitin ko muna mga boss at ilalagay natin sa 9 degree before top dead center. So ayan mga boss, nakatapat na po siya sa 9 degree before top dead center. Yan po yung timing ng injection pump na inline mechanical injection pump mga boss ng 4HF1. So dyan po natin itapat and then saka natin ilagay yung injection pump na naka-timing na. And then mga boss, sa case na to mga boss is rotary mechanical injection pump ang makinang ito. So dahil rotary mechanical injection pump ang makinang ito mga boss is iba ang timing nito sa injection pump kumpara sa inline injection pump mga boss. Kung titingnan nyo mga boss, dyan sa ibaba mga boss, meron akong pininturahan din na naka-yellow na pintura mga boss. So napakalayo niya mga boss. Dyan natin itapat ang pintura na yan dito sa 8 degree. So ito yung timing ng rotary injection pump ng 4HF1 mga boss na mechanical mga boss. So napakalayo niya mga boss, no? Yan, kung titingnan nyo. So itatapat, iikutin natin to. Bale itong guhit na to is itatapat natin dito sa 9 degree before top dead center mga boss. So iikutin ko lang muna mga boss ha. So ayan mga boss, natapat ko na siya sa 9 degree before top dead center. Ito at saka itong guhit na to, itong ilaw na to, yan, tapat na sila. And then mga boss, kung titingnan nyo mga boss is napakalayo na nung timing ng kulay sa TDC nya. Ito yun mga boss, oh. Dito, itong ilaw na to mga boss. Yan. Ito yung naka TDC. So napakalayo mga boss ang pagitan ng timing ng injection pump ng rotary type na mechanical injection pump mga boss ng 4HF1. Yan. Then kung titingnan nyo dito mga boss, yan. So yung timing dito na may pintura na puti is wala na siya mga boss, nakalubog na, nasa ilalim na mga boss. Ayan, kita nyo mga boss. Ayan mga boss, nasa ilalim na siya mga boss. So napakalaki ng pinagkaiba ng timing ng injection pump nito sa inline injection pump mga boss kumpara sa rotary mga boss. So titingnan naman natin doon sa injection pump ang timing niya mga boss. So ayan mga boss, papakita natin ang timing dito kasi mas komplikado ang injection pump ng rotary compare sa inline mga boss. Madali lang siyang i-timing pero sa rotary mga boss is mahirap. So ilagyan ko yan ng tuldok. Ayan, so sa itong ilaw na ito mga boss, ayan, itong ilaw na ito is itapat nyo dito sa may tuldok. Yan, may butas na bilog mga boss, tapat nyo sa dyan. And then dito naman sa gilid mga boss, sa may likuran ng injection pump is meron yan timing dyan. Ayan, so nasa pinaka gilid siya mga boss, hindi siya makita. So naka-align na yan dyan mga boss, may pintura na nahilo mga boss, pininturahan ko para makita natin. So try natin i-zoom. Ayan, so nag-focus na sa mga boss, kita nyo ba? So ayan, nakatapat na silang dalawa mga boss. So yan yung pagsalpak ng injection pump doon sa black mga boss pag ikapitan natin ang injection pump mga boss. So ayan, so
ikakabit na ko na ito mga boss, and then lalagyan ko lang ito ng tawag nito, may tigasket dito mga boss, para siguradong walang leak. A few moments later. So ikakabit ko na siya, nalagyan ko na siya ng may tigasket mga boss. So hindi ko na ipapakita sa video mga boss kasi wala nga tayong tagahawak ng camera mga boss. So ikakabit ko na ito mga boss. Much later. Sa 4HF1 engine naman mga boss is meron itong dalawang lagyanan ng thermostat. So sa case ng engine na ito is wala nang thermostat nung nabuksan ko mga boss. And then pinaliwanag ko sa may-ari na dapat talaga is merong thermostat at dapat nakakulant yung makina. So hindi naman natin pwedeng i-insist o ipilit sa may-ari na lagyan ng thermostat. So in-explain ko lang sa kanila yung dapat talaga na original setting ng makina ay maibalik. So sinabi niya na hindi na lalagyan ng thermostat. So ipapaliwanag ko na lang din sa inyo ng maayos mga boss, sa abot ng aking makakaya. So ang thermostat na ito is dalawa, and then dito nga side na thermostat mga boss is meron itong sa baba, meron yung butas. Ito yung bypass hose nya, nalagyan ng bypass hose dito sa gilid. So ang thermostat na ito dito mga boss is meron yung valve na habang nakasara pa yung thermostat, malamig pa, is itong valve na ito dito is naka-open. Ngayon naman mga boss, kapag na-reach na niya ang normal temperature at nag-open na yung thermostat, yung valve niya dito sa thermostat is isasara niya to, itong kanyang butas ng bypass hose, isasara niya yan para yung flow ng tubig is diretso na mag-circulate sa radiator mga boss. And then once na nagsara na naman yung thermostat, bubuksan na naman niya itong valve dito, bubuksan na naman niya to para yung tubig is makasirculate dito sa bypass hose. So halimbawa mga boss, kapag walang thermostat ang unit natin, is maganda mga boss is i-condemn nyo na lang itong bypass hose na ito, itong kabitan ng bypass hose. Ito is takpan nyo na lang kagaya ng ginawa ko mga boss. Itong hose na to is meron yung takip, nilagyan ko yan ng plastic na takip mga boss para matakpan yung hose, para hindi na makasirculate dito yung tubig mga boss. So ang circulation niya mga boss is diretso na sa radiator, ulit-ulit na mga boss. So kasi pag hindi natin to tatakpan, mayroong mainit na tubig na papasok dito na hindi dadaan sa radiator para palamigin. So ang gagawin lang natin is tatakpan natin tong bypass hose na ito kapag walang thermostat yung makina mga boss. Pero maganda talaga sana mga boss is kinakabit natin sa binabalik natin sa original setting na may thermostat, kasi yan po talaga yung design ng engineer. Hindi po kasi tayo pwedeng mas magaling pa sa engineer na basta na lang natin tatanggalin ang thermostat. Meron talagang purpose ang thermostat kung bakit nilagay ng engineer sa makina ang thermostat. So yan lang mga boss ang simpleng paliwanag ko sa thermostat ng 4HF1. Much later. So ayan mga boss, bale nakabit ko na lahat. So ayan, din nasalinan ko na rin ng tubig. So cold tubig lang muna yung isasalin natin dito, and then explain natin sa may-ari na dapat kulang talaga ang dapat isalin. So susubukan na natin tong paandarin mga boss. Bale yung ignition key nito is naka-on na, and then nilagyan na lang natin ng bypass wire doon sa starter para mapa-start natin dito sa labas gamit ito. Idikit na natin yung wire na to, mag-start na to. And then hindi ko pa kinabit yung glue plug mga boss dahil palalabasin muna natin ang kanyang fuel mga boss. So start lang natin dito. Yan, pagdikitin ko to mga boss. So may maganda sana kung may hihila sa gas. So wala akong tagahawak ng camera. Gawa natin yung paraan. Yan. Then start natin ulit. Wala pang gas na lumalabas. Start natin.
labas, no? So ikakabit na natin itong blue plug. So ito yung bagong glue plug mga boss. Nabungi kasi yung isang glue plug nito. Yan na to. Pump muna natin. Tapos higpitan. Yan mga boss, so susubukan natin i-start kung aandar ba. Yan, palikitin ko lang to. Boss, walang kausap-usap yung tambutso mga boss. Yan, subukan nating start ulit. Bali pinatay ko lang, tinanggal ko lang yung sakit ng shut off valve. Then kabit natin. Bali itong mga boss is hindi ko pa naikabit yung kabitan ng glue plug para sa heater mga boss. So ang makinang ito is madali lang pandarin kahit walang heater. Hindi nagamitan ng heater, under to. So, try natin start ulit kung madali na bang pandarin. Pinatay ulit natin, din saksak natin ulit. Pump muna. Then start. So yan mga boss, job well done na tayo. Tapos na tayo sa makina, umaandar na. At upon observation mga boss is okay na yung makina. So mga boss, final na conclusion lang tayo mga boss kung bakit nasira yung
mga piyesang ito is napakaliit lang po ng dahilan based on my observation mga boss. Is ito lang pong kanyang valve tappet mga boss. Yan, focusan natin. Ayan. So, nagkaroon ng hukay ang kanyang valve tappet mga boss. So, itong valve tappet mga boss is dito nakalagay yan sa valve mga boss. Ayan. So, dyan yan nakalagay, and then merong adjuster dito sa rocker arm para itulak to. So, yung adjuster ng rocker arm mga boss is matalas na rin, hindi na natin napakita mga boss. Wala na dito kasi kinabit ko na lang din ulit yun doon, and then hinasa ko na lang para maging maganda na siya. So, naging matalas siya. So, ang naging dahilan niya, habang umaandar yung makina is nagkakaroon siya ng vibration na parang ganyan mga boss. Kunting-kunting vibration, halos din yung mahalata yan. Pero ang resulta is ang kanyang valve retainer, dahil na nga may vibration na nangyayari mga boss, is ito yung nauubos, yung gilid niya. So nung naubos na to, lumusot, kaya nag-cause ng damage sa makina. At tingnan yung mga boss, yung mga pyesa, ito yung mga pyesa na napalitan natin. Piston, and then valve, engine valve, intake at saka exhaust, liner, connecting rod, piston pin, injector mga boss, itong nozzle tip nya, and then dalawang valve guide, pinalitan na rin natin ang dalawang valve guide. Tapos siyempre itong valve tappet, piston ring, pinalitan na rin natin lahat ng piston ring. So ito yung mga brand mga boss na pinalit. Ayan, buti na lang may-ari nito is nakabili ng isa lang, kasi kadalasan nito is set talaga to mabibili. So isang liner lang yung nabili natin, ito yung brand ng liner. And then pinalitan na rin natin ng clutch lining kasi nga yung spring nya is bali na mga boss. Yan. So maingay na to mga boss kapag umandar na yung makina. And then ito yung brand ng clutch lining na pinalit natin. Then ito yung brand ng engine valve mga boss, intake at saka exhaust. Actually mga boss, may laman pa to kasi dalawa lang yung ginamit natin ito. So hindi makabili ng dalawa, set talaga siya. Yan mga boss. So tapos na tayo sa ating trabaho mga boss. Job well done na. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa inyong panonood mga boss, and God bless po.